Saya, lalo na sa mga may motorsiklong wala pang plaka. Alam nyo ba na ang backlog plates ng LTO na kumpleto na at nakatakda ng i-deliver sa inyo? Yes! Habang 4 na individual na gumagawa ng pekeng plaka naman, arestado! Talaga naman, oo. Erlo Bringa sa detalye. Erlo? Matapos ang ilang buwan, halos wala nang nakikita na nagpo-produce o gumagawa pa ng mga plaka sa bodega na yan sa Land Transportation Office Main Office sa Quezon City. Halos mga kaungkong mga plaka na lang na ready for delivery na lang ang nakikita dahil ready to delivery na lang ang mga ito sa mga regional offices at papunta sa mga dealer. Karamihan sa mga yan ay sasakyan at meron din mga pang motorsiklo at pawang mga backlogs noong mga taong pang 2017 pababa at mga kasunod pang taon. Supposedly yung plaka is available upon registration. Ang challenge lang ngayon is yung distribution kasi in bulk ito eh. LTO is planning to have this distributed in about 1 million per month, diba? So yung pong bodega sa mga regional offices bago nila ma-download sa district offices, medyo doon lang konting delay lang. Pero tuloy-tuloy po ang ginagawa natin. So, most likely, available na upon registration. At para masolusyonan kung paano maipapamahagi ng mabilis sa may-ari ang plaka, nagkaroon na ng full launching ang LTO sa kanilang LTO tracker. Susubukan natin itong LTO tracker kung katulad niyo nandito na rin ba inyong mga plaka sa mga nasa likuran kong mga kahon-kahon na ito. Ito, punta lang kayo sa eGov app ng government. Ayan, search nyo yung mismong LTO. Pagdating dun sa mismong LTO, pindutin nyo yung LTO tracker. Okay, plate number, ayan, kasi enter nyo yung inyong plate number. Okay, ayan, searching na siya. Yan, nakalagay dito, plate number available, at yung mismong plate number ko na in-enter ay available na siya doon sa mismong dealer. At ang sabi ng LTO, kung ang inyong mga plaka, pag sinearch rito sa LTO tracker, ay available sa kanilang opisina, maaari kayong magtungo dito directly para kunin ang inyong mga plaka. Dali lamang inyong ORCR para nang sa ganun maklaim yun na kaagad-agad. Dito maaari nang makita kung available ang plaka ng inyong mga sasakyan at may option na pwede na lang ipa-deliver kung mayroon ng plaka. At dahil nga pwedeng kunin ng walk-in ang plaka, naabutan namin kanina ang ilang motorista sa opisina ng LTO na nag-walk-in matapos malaman na available ng kanilang plaka. Tulad ni Romeo, isang MC taxi rider, 2017 pa raw niya nabili ang motorsiklo at inaantay na lamang niya ang kanyang plaka. Laking pasalamat niya na lumabas sa LTO tracker na nasa opisina ang kanyang plaka, kaya dali-dali na siyang nagpunta sa LTO. Magkiklaim ko na eh. Kasi chinik ko sa tracker. Kasi kailangan na mag-registro eh. Requirements kasi hinahanap na ng LTO eh. Okay naman, mabilis naman ang proseso nila. Basta kompleto lang yung papel mo. Yung ORCR, pa-Xerox mo, tapos ID mo. Hinihingi rin sa LTO tracker lang dokumento tulad ng ORCR ng inyong sasakyan at iba pa. Maaari ka ding makapili ng iba't ibang mga courier na maaari mong gamitin para sa delivery. Sabi pa ng LTO, mas pabibilisin na rin nilang distribution ng mga plaka sa regional offices para makuha na ito ng mga may-ari. Kabilang dyan ang plano rin nilang pakikipag-usap sa mga dealer na kapag bumili na ng sasakyan, agad-agad ay mayroon ng plaka. Mga next week po siguro, pina-fine-tune lang po ng konti. This is the strategy. We're working closely with the dealership ng mga sasakyan para right there makukuha mo na yung plaka. Sa batala kasabay ng pagpapabilis naman ng releasing ng mga plaka, naaresto naman sa ikinasang test buy operation ng LTO at CIDG ang 4 na lalaki na yan na naaktuhan naman sa pagbebenta at paggawa ng mga pekeng mga plaka sa San Ildefonso, Bulacan. Tumambad sa mga tauhan ng CIDG at LTO mga makina, mga pekeng na-produce na plaka ng mga suspect. Agad silang nagkasa ng isang test buy laban sa mga suspect at nang magpositibo, dito na naaresto ng CIDG ang mga ito. Ibinebenta ang mga nasabing plaka ng 1,200 pesos kada isa.
may link sila, nagbebenta sila sa Facebook nitong plaka. So nagkaroon tayo ng case build-up, nakipag-usap tayo until, ang gusto, ayaw pa makipag-meet up dati, gusto delivery lang, at hindi tayo pumayag. So Nakumpiska sa kanila ang mga makina na ginagamit sa pag-imprenta ng mga pekeng plaka maging ang iba pang plaka na na-produce. Pinakita din ng LTO malaking kaibahan ng pekeng plaka at original na plaka na kung saan manipis ang pekeng plaka kaysa sa original na plaka. Maharap ang mga suspect sa kasong falsification of LTO documents. Erlo Bringas para sa 100% Balita. Dito na tayo sa kompleto, 100%.